Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Philippine National Police tiniyak ang kaligtasan ng publiko sa 3 araw na transport strike. Land Transportation Franchising and Regulatory Board naglabas ng abiso para sa mga TNVS driver na hindi pa nakakakuha ng cash aid. Pamahalaang ng Baguio City naghahanda na ng mga hakbang sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nakahanda na ang Philippine National Police para sa transport strike na gaganapin mula bukas hanggang Biyernes, April 15 hanggang 17. Maghahanda ang PNP ng mga sasakyang gagamitin sa libreng sakay para sa mga bumabiyahing commuter. Tulad noong mga nakaraang tigil pasada, magpapakalat ng mga pulis na magpapanatili ng kaayusan sa mga lugar kung saan inaasahang magtitipon-tipon ang mga lalahok na driver. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero at nagpoprotesta at ipapatupad din ang maximum tolerance. Ayon naman kay PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadame Malang, nasa 500 tauhan ang ipapakalat sa 60 lokasyon sa buong bansa para magbantay sa kilos protesta at matiyak ang maayos na daloy ng trapiko. Magdi-deploy din ang 97 na sasakyan at 139 na motorsiklo. Pangungunahan ng grupong Manibela ang 3 araw na transport strike laban sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Tinatayang nasa kalahating milyong jeepney at iba pang pampublikong sasakyan ang dadalo sa pagkilos kung saan magkikita-kita ang lahat sa Philcoa sa Quezon City. May abiso ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB sa mga tsuper ng TNVS o Transport Network Vehicle Service sa Metro Manila na hindi pa nakakakuha ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa isang post sa Facebook, inilista ng LTFRB ang mga payout center na nakatalaga sa bawat lokal na pamahalaan. Makukuha ng mga TNVS driver mula sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela City ang kanilang ayuda sa Caloocan Sports Complex. Sa mga taga Quezon City, Marikina, Pasig at San Juan, maaari silang pumunta sa itatayong payout center sa Quezon City Memorial Circle. May bubuksan ding payout center sa Makati Coliseum para sa mga taga Makati, Mandaluyong, Lungsod ng Maynila at Pasay. Maaari namang pumunta ang mga tsuper mula sa Taguig, Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque sa TLC Park Concert Ground sa Taguig City. Gaganapin ang bigayan ng 5,000 pisong cash relief assistance sa April 16. Para naman sa may mga unclaimed na cash aid at additional beneficiaries na TNVS driver, kailangang tingnan ang kanilang mga pangalan sa link ng listahan nakapost sa Facebook page ng LTFRB. Para mabilis na maklaim ang kanilang cash aid, mangyaring i-check maigi kung tama ang kanilang nakarehistrong pangalan. At kung may kailangang i-update sa pangalan, idulog ito sa LTFRB o sa kanilang kinabibilangang transport network company. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official Facebook page ng DSWD.
Inihahanda na ng pamahalaang lungsod ng Baguio City ang isang economic continuity plan upang maibsan ang epekto ng patuloy na taas presyo ng langis sa iba't ibang sektor. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, layunin ng plano na alamin ang mga problema sa mga sektor at gumawa ng mga solusyon para dito upang mapanatili ang economic activity. Kasamaan niya sa plano ang mga hakbang upang mapigilan ang pagbagsak ng sektor ng serbisyo at turismo na siyang pinagkukunan ng kita ng lungsod. Base sa datos ng Baguio Tourism Council, bumaba ng 40 hanggang 50% ang tourist arrivals nitong mga nakaraang linggo. Nasa ganitong porsyento rin ang ibinaba ng occupancy rate sa mga accommodation facilities. Sa kabila nito, tiniyak ni Magalong na mananatiling handa ang lungsod sa pagtanggap ng mga guests sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas, malinis at maayos na travel experience. Sa balitang pangkalakalan, makakabili na ng abot-kayang bigas ang mga residente ng Makati City dahil inilunsad na ngayong Martes ang Benting Bigas Meron Na or BBM na program sa pangunguna ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., malaking tulong ang programa lalo na sa mga pamilyang Pilipino na may limitadong budget. Tinatayang nasa 750 na miyembro ng vulnerable sector ang inisyal na makikinabang dito, kabilang ang mga senior citizens, persons with disabilities, 4-piece beneficiaries, minimum wage earners, solo parents at mga transport worker. Ayon naman kay Makati Mayor Nancy Binay, layunin nilang palawigin ang Benting Bigas 5 beses kada linggo sa 30 barangay. Posible rin anyang gumamit sila ng mga sasakyan para mag-ikot at magbaba ng mga napamiling bigas sa mga bahay-bahay upang hindi na mahirapan pa ang mga senior citizen. Available na ang Benting Bigas sa 900 kadiwa ng Pangulo Outlet sa 82 lugar sa bansa. Samantala, nakipagtulungan ang pamahalaan ng Lawag sa Technical Education and Skills Development Authority or TESDA upang turuan ang mga kutsero sa pagkakarpintero at pagkakabit ng solar panels. Layunin nito na ipatupad ang isang modernized kalesa program kung saan magbebenepisyo ang mga kutsero at mapapanatili ang kultura ng kalesa sa syudad. Ayon kay TESDA Ilocos Norte Provincial Director Sharon Estigoy, sa ilalim ang mga benepisyaryo sa carpentry training at shielded metal arc welding. Tuturuan din sila na magkabit ng photovoltaic system sa mga kalesa upang magkaroon ito ng solar-powered lighting, sound system at charging outlets para sa mga pasahero tuwing gabi. 21 kutsero na ang nagpakita ng interest sa programa at inaasahang magsisimula ang training ngayong buwan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.